Magandang araw po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong hapon ng Huwebes, February 6, 2025. Sa kasalukuyan na tayo sa pag-asa, Northeast monsoon o hanging amihan ang patuloy pa rin nakakaapekto sa buong bahagi ng Luzon. Dahil dito ay asahan yung malamig na panahon, maulap na kalangitan na may kasamang mahihina hanggang sa katamtaman ng mga pagulan. Samantala itong shear line o yung salubungan ng malamig at mainit na hangin ay nakakaapekto muli sa bahagi ng Visayas. Dahil dito ay asahan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at isolated thunderstorms. Habang nakakaapekto rin muli itong Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa malaking bahagi ng Mindanao. Dahil dito ay asahan naman yung bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o magandang balita naman dahil ayon sa pag-asa ay wala pa rin tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility na maring makaapekto sa ating bansa. Samantala, yung cloud cluster o kumpol ng kaulapan na ating binabantayan ay nananatiling mababa yung tsansa na maging isang ganap na bagyo hanggang sa susunod na 5 araw. Base na rin yan sa pinaka-latest Tropical Cyclone Threat Potential Forecast na inilabas ng pag-asa. Paalala lamang po na ang mga nasabing forecast ay posible pa pong magbago. Kaya naman patuloy lamang magantabay sa mga update nating ilalabas at ng pag-asa. At dahil nga sa epekto nitong shear line, asahan ngayong araw sa Visayas, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Romblon, Dinagat Islands at Surigao del Norte ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at isolated thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kuminsan ay malakas na pagulan. Habang sa Cagayan, Aurora, Quezon at nalalabing bahagi ng Bicol Region ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kasamang mga pagulan na dulot ng northeast monsoon. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kuminsan ay malakas na pagulan. Habang sa Davao Region at nalalabing bahagi pa ng Caraga ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms na dulot ng Intertropical Convergence Zone. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kuminsan ay malakas na pagulan. Habang sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng Luzon, ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga mahihinang pagulan na dulot ng northeast monsoon. At sa nalalabing bahagi pa ng Mindanao ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms na dulot ng ITCZ. Posible rin na mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. At dahil nga sa epekto pa rin itong shear line at ITCZ, posible ngayong araw ang heavy to intense rains sa may Eastern Samar at Dinagat Islands. Moderate to heavy rains naman sa may Northern Samar, Southern Leyte, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Sa mga apektadong lugar, ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay may nakataas pa rin tayo na gale warning sa mga seaboards ng northern and eastern coast ng Catanduanes at northern Samar at eastern coast ng eastern Samar. Payo ng pag-asa ay huwag munang pumalaot yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga nasabing seaboards. Dahil inaasahan pa rin yung maalon hanggang sa napakaalon na karagatan. Habang sa nalalabing seaboards ng ating bansa, ay asahan naman yung banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon. So, lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes. Keep safe everyone.